May bago na naman umanong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Eto talaga pumapapil ng pumapapil, ano? Sabi niya, hindi ko papayag. Ako yung dating ganyan eh. Oo, sabi niya talaga eh. Di ba? Hindi, alam mo, naramdaman ko yung pakiramdam nito eh. Nabasa ko kagad eh. Sabi niya, natatalo na ako sa pagiging marites ah. Tangina, wala na ako sa eksena ah. Hindi pwede yun. Di ko ba payag nun? Papapil ako ngayon. Diba? Papapil ako, di pwede. Kailangan, may eksena rin ako, gagawa rin ako ng marites ko. Eto, gawa tuloy siya ng marites niya. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng plano. Based sa information namin is the Duterte camp. Ayon kay Trillanes, may mga aktibong senior members ng PNP na nagre-recruit para sa ouster plot laban kay Marcos. Gusto raw kasi ng kampo ni Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after. Tingnan mo to mga media. Hoy! Mga media! Mga prostitute! Bakit nyo binibigyan pa ng panahon to? Unfair naman kayo. Yung ibang marites, di nyo binibigyan ng panahon. Bakit itong marites na to binibigyan nyo ng panahon? Hindi, di ba oh? June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya yung ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Minamadali raw ng kampo ni Duterte ang pagbuwag sa administrasyon dahil sa Hunyo o Hulyo ay ilalabas na umano ng International Criminal Court ang arrest warrant kaugnay ng war on drugs. Pero sabi ni Trillanes, hanggang ngayon wala pa namang nagre-recruit para sa ouster plot. So, pag pinatalsik daw, sabi niya, kung hindi si Sara Duterte ang ipapalit, kung military junta, si Duterte daw. Gago rin, no? Hirap na nga yung mamam umakyat ng stage. Gusto mo pang ipalit? Alam mo, hindi ganyan si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, kung talagang diktador yan, hindi niya na binitawan yung 6 na taon niya. Nandun na siya sa kapangyarihan and ang taas ng ratings niya nun. Isipin mo na lang mabuti ito, ha, Trililing. Makinig ka ng mabuti kung may utak ka pa na natitira sa'yo. Mukhang, mukhang naitain mo na lahat eh. Makinig ka, ha. Kung talagang sugapa sa kapangyarihan si Pangulong Duterte, bago siya bumaba, 80% ang kanyang trust rating. Ibig sabihin, gusto siya ng taong bayan. Di sana hindi na lang siya bumaba, in-extend na lang niya. Ginawa na lang niya yung ginagawa ni Romualdez ngayon. Nagpat-PI na rin siya. Patsa-cha-cha-cha na rin siya. Tapos extend niya yung term niya. Maniwala kay sa akin, walang magre-reklamo nun. 80% mahigit ang trust rating ni PRRD nun eh. Pero bakit niya ginawang bumaba pa rin? Tapos ngayon siya maghahabol? Asan ang logic mo? Nasa talampakan? O naitain mo na sa bowl nyo? Labo mo naman. Walang ka-logic yung utak mo eh. Takbo ka na lang barangay captain, tingnan ko kung manalo ka. Iginiit naman ng PNP, wala silang namomonitor na destabilization plot sa kanilang hanay. O, ayan na nagsabi PNP na nagsabi. Walang destabilization. Anong pinagsasabi nito? Ang pag-iikot ni PNP Chief Romel Francisco Marbil sa Visayas at Mindanao ay hindi raw para mag-loyalty check. O yan, alam mo itong mama na ito ha, di ba paulit-ulit ko naman sinabi sa inyo, pagtungtong pa lang nito sa napaka-stricto nito. Sabi ko nga sa inyo, kilala ito ni Mocam personal nung HPG director pa ito eh. Talaga ito ang tinatawag, ito walang biro ito ang PNP chief na hands-on. Kaya nag-iikot yan. Hindi dahil merong pautot tong sinasabi tong si Trillanes. Huwag kayo nagpapaniwala dito kay Trillanes.
kundi bahagi lang ng regular routine ng isang bagong hepe. Panawagan ng PNP kay Trillanes. At ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes, please spare the PNP. Ano lang mensahe lang natin sa kagalang-galang. Spare us from your politics. Buti nga sa'yo, Trillanes. Akala mo kakampihan ka porkit kinakampihan mo ngayon si Marcos, ha? Hindi, kasi yan ang feeling nito eh. Kakampihan na ako dahil kinakampihan ko si Marcos. Hoy! Ang mga Duterte supporter, pinandidirian ka. Kahit siguro yung mga Marcos, pinandidirian ka rin. Wala ka ng pwesto, hoy! Ikaw na siguro ang most hated politician in the country. Ito po sa mga issue po na ito at alam po ng kung sino man pong makikilahok dito na mabigat po ito dahil this is treason. Maging si Senador Bato de la Rosa bumuelta kay Trillanes. Sinabi kasi ng dating senador na ang tinaguriang PIDEA leak na nagdadawit kay Pangulong Marcos sa illegal na droga ay bahagi ng ouster plot laban sa kanya. Si Senador de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, ang nangunguna sa investigasyon ng Senado sa issue ng PIDEA leaks. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishments. Bayaran ka. Magagalit na naman sa'yo. Sasabihin naman, bakit ayaw mong bumaba si Marcos? Yari ka na naman. Pero huwag kang mag-alala, Senator Bato. Huwag kang mag-alala. Bakit? Nasa likod mo naman si Pangulong Duterte. Ha? Kanina nga, muntikan ako malaglag sa upuan ko eh. Maniwala ka. Sabi ko, wala na, finish na. Hindi, nung narinig ko sinabi ni Pang, kasi may nagtanong doon eh, merong nanggagano na naman eh. Ano masasabi mo sa paghawak ni Bato ng hearing? Siguro ina-expect niya, Bato, ikaw talaga, oo. Biglang sabi ni Pangulong Duterte, ako, kilala ko na yan noon pa. Tinyente pa lang yan. Alam ko na yan, Kakampi ko na yan. I assure you, I assure you, ginagawa niya yung tama. Sabi ko, gusto ko malaglag sa upuan eh. Pangulong Duterte, dahil sinabi mo yan, bayaran ka na rin ngayon. Tama ba o mali? Baka mali yung dinig ko. Kawawa naman tayo nito. Ang tigas kasi ng mga kukulo. Alam mo, eto you may hate me all you want. But I'm telling you the truth. Yan ang masasabi ko sa inyo. You may hate me all you want because mukhang mayabang ang dating ko, mukhang alam ko lahat ng bagay, pero I'm sorry, I'm telling you the truth. If you hate the truth, hate me. If you hate the truth, get the out of my channel. Maniwala kayo sa sinasabi ko. Di ba? Eto. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Ay, yung kape ko. Eto, makinig kayo. Walang vlogger ang kumampi kay Bato nung sinabihan siyang bayaran. That's the truth. Pero iba pananaw ko nun. Sabi ko, hindi ako papayag. Lalaban ako dito kay Bato. Magalit na kayo lahat sa akin. Wala akong pakialam. Tama, mali? Pritong lamok. Di ba? Walang may bayag na vlogger na nagsabing tama ka, Bato eh. Nasa lugar ka eh. Wala. Nada. Lahat tumiklop ang mga itlog. Bakit? Natakot doon sa babaeng nasa Amerika. That's the truth. And the truth will set you free. Tama, mali? Pero di ko papayag. Ang mali, mali sa akin. Ang tama, tama. Kahit magalit kayo, wala akong pakialam.
sasabihin ko ang tama. Kung hindi nyo kayang i-take, problema nyo yun. Hindi ko problema yun. Tingnan nyo, sino kinampihan ni Pangulong Duterte? Di ba si Bato? Ang tigas kasi ng mga tililing ninyo eh. Ang kukulit nyo kasi. Di kami nagalit, na inis lang. O sige na nga. Fine. Pag sinabi ko kasi sa inyo, maniwala kayo, ilang beses kayo hindi naniwala sa akin. Oh. Galit na galit kayo nung nangangampanya ako kay Isko. Sabi nyo, bumaligtad ka na, bayad bay, bayad bay, bayad bay. Tapos ngayon, nagkukumahog kayo. Na para kayo naubusan ng ano dyan. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo ha, paulit-ulit. I told you so. Ha? Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is, ano bang opposite ng destabilizer? Destabilizer. I want a Paring Bato! Sa motor yun eh. Stabilizer. Ito talaga si Bato. Sabi niya, anong opposite ng destabilizer? Stabilizer. Iba ka talaga, Buto. The best ka talaga. stable government. I want a stable dispensation. Ayoko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mong sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the president. No! My God! Hindi Alam mo, si Bato kasi ang tipo ng taong transparent. If you don't like him, you don't like him. If you like him, you like him. Eh, labo ng paliwanag mo. Boo! Hindi, kasi ito si Bato, hindi ito hindi ito yung tipo ng nagtatago ng feelings niya. Pagka naramdaman niya, iiyak yan. Alam mo yung ganong klase ng tao? Real person kasi yan si Bato. Kahit noon pa, ganyan na yan. Hindi, alam nyo ba istorya nito ni Bato? Istoryahin nito ni Bato? Hindi nyo alam? Alam nyo ba na ito'y nasuspinde bago pumasok si Pangulong Duterte ang presidente? Dahil nag-post ito sa social media nang medyo may patama kay Pinoy. Nasa serbisyo pa siya nun. Matapang ko talaga ito si Bato. Kaya yung sasabihin na babaluktot, tao ni PRRD yan noon pa. Mahiya naman tayo. Kapal naman ang mukha natin. Ang kapal naman ang mukha natin, sabihin natin babaluktot tong mama na to. rin daw siya natatakot sa sinasabing pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Go ahead, make my day, Mr. Yun! Trillanes! Sabihan mo, Oh! sige ka lang, Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ang ilang kongresista naman, Alam mo, sabi ko nga sa inyo, ang earth ay bilog. Di ba dati si Trillanes yung yayabang-yabang niya sa Senado? Tapos ang mga iniimbestigahan niya, sila Senator Go, si Bato, ngayon sila na nandun. Ikaw Trillanes, barangay captain, di ka pa manalo. binansagan si Trillanes. Naman natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang Marites, no? Yehe pala. Pambihira, pati yung ini-expect mong kakampi sa yung kamera, sinabihan ka ng pambansang Marites. Hoy, Trillanes! Eto, may bibigay ako sa'yo. Lube. Tuloy natin, ha? Oh, ikaw talaga banat bayo. Mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Oh, pusas mo! Ang ilang kongresista naman, binansagan si Trillanes. Naman natin,
Sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang Marites, no? So, napaka-unfair naman dun sa mga general na sinasabi niya, no? Na nasangkot na naman ng ating militar. Grabe, irrelevant ka na talaga, Trillanes. Walang kumampi sa'yo. Hindi, isipin mo na lang yun ha. Walang kumampi sa'yo. Dali, linawin ko baka mga may sabihin ng ibang sama mo naman banat bay. Bakit lubid? Hindi kasi, linawin lang natin, lubid, di ba ang tawag sa kanya aso? Trililing, asong kumakahol-kahol. Oh, kaya lubid, kayo naman. Nililinaw ko lang. Kasi di ba ang aso, eto, di ba, alam naman natin yan eh, yung mga aso para madisiplina yan. Tatali mo yan eh. Tapos pagka tumahol, atakin mo yung lubid. Di ba? Para tumigil sa kakatahol. Ganon si trooper eh. Pag tumatahol, kinahata ko yung lubid. Yun ang ibig ko sabihin ng lubid. Huwag kayong masyadong mademonyo yung utak ninyo ha. Masyadong demonyo yung mga utak nyo. Huwag ganon. Yung lubid na yun to tame. Mali kasi, di ba yan yung tawag sa kanya kahol ng kahol? Ganon. So, ilubida natin yan. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Sabi ito, sa istasyon ka na magdalanan. Hindi kasi, alam mo, ito isipin mo, yung, sandali, ito si Trillanes, yung iniisip niya, paano kaya ako papapel? Ang gulo-gulo na, yung labanang Duterte at Marcos. Saan ako pwesto? Sandali. Tinatalo na ako ng mga vlogger, ng mga marites. Paano ako? Papasok ako. Alam ko na. Kakampihan ko si Marcos. Kampihan natin si Marcos. Malay mo, kampihan tayo ng mga Marcos loyalist. Pati kampihan tayo ng kapulisan. Kampihan tayo ng kamera. So, gawa siya ng kaipalan niya. Sabi niya, destabilization. Mantakin mo, biglang, pulis. Wag mo kami idamay. Wag kang mandamay sa politika. Kamera. Di ba alam naman natin, pambansang Marites yan? Alam mo, lubid. Ang solusyon yan, lubid talaga, walang biro.